Museum of the Philippine Expeditionary Force to Korea. My son CJ and I just attended the 74th anniversary of the Korean War at the Libingan ng Bayani, and we are here now at the museum. This was given by the number 10 richest country in the world, South Korean government, as a gratefulness that they were saved from the clutches of communism against North Korea and the Communist Chinese in the 1950 to 1953 war. Okay. Ito yung mga ginagamit na armas, ano, ng mga Filipino and Americans. They're provided by the Americans. Ito yung bazooka, ginagamit ng tatay ko. Mortar. Ito yung uniforme nila father ko, mga Amerikano, provided ng Amerikano. Ayan, oh. Ganda ng, ito is pag malamig, oh. Nakita parang sa mga Ivans, mga Russians. Oh. Helmet. Ito yung ginagamit ng armas. Nung bata pa ako sa Mindanao, ito yung mga ginagamit ng 1970s, yung kasgo ngayon, tawag namin doon, BSDO, CHDF. Ito yung Thompson. Ito jigs yung carbine. Ito, hindi ko alam kung ano to, Chinese ata to? Right. Chinese rifle to, mga gawa ng Chinese or Russians. Armas ng kalaban, no? Yan. Water-cooled machine gun, no? Ginagamit to ng World War I. May tubig. Oh. Tingnan nyo naman, no? Gamit ni Captain Yap. Namatay ito sa Battle of Yundong. 800 Filipino versus 40,000 Chinese in North Korea. Nakapangalan pa yung kanya, no? Yung kanyang duffel bag. Yap. Sa PMA, binigyan siya ng isang building daw, the Yap Hall. Kaya mga kadete sa PMA, alam nila yun. Ang mga anak nito na babae, tagakwan sila sa Sambales. Friend ko, pag nag-meet kami sa mga hotel, pag may mga anniversary dito, kasi anak din po ako ng mga veterans. Yan, Philippine Air Force. Makikita mo dito mamaya si Ninoy Aquino. Yan naman, anak ng presidente ng Pilipinas, nag-join ng laban. First Lieutenant Tommy Quirino. Yan, no? Yan ang C-47. Nasasakyan ko yan ng bata pa ako noong 1980s. Dito tayo. Feliciano. Major Philippine victories in the Korean War. Tignan mo yan, no? Meron din kami sa bahay nito dati. Nakalimutan ko na ito. 45, oh. Mga armas ng sa Korea. 45. Hanggang ngayon, ginagamit itong 45 caliber. Sergeant Apolinario S. Orielosa. Malapit sa apelyido ko, Ortigosa. Si kanino kaya ito? A shrine to heroism and solidarity. Dito tayo. Hindi masyado. Prisoner of War, POW. Staff Sergeant Manito Magno of Haniway. Uy, kamag-anak ng mga Bustilyo to sa Samlang. Kwanto, hero to. First Filipino prisoner of war freed during Operation Little Switch. He is seen here arriving in Tokyo, Japan in May 1953. Welcoming Staff Sergeant Magno is Commander Santiago C. Noval, Philippine Navy. And Colonel Ramon Z. Aguirre, Battalion Commander, 98 BCT, PIFTOC. There were 5 BCT, Battalion Combat Team, that joined the Korean War. So, isa dyan yung 90 BCT. Namit ko pa to, hero to ng Battle of Yundong. Namatay na ito si... dati siyang sergeant lang. First Sergeant Maximo Piang, si Juana ito. Hero ng Yundong, tank commander. Napaatras niya yung mga Chinese. 700 versus 40,000. Sabi ng iba, 700 versus 7,000. Hindi na natin alam. Basta, hero yan. Namatay na si Colonel Yang. Captain yan. Matindi, ah. Manila Times War Correspondent Benigno Ninoy Aquino. Yan. Ninoy Aquino. Reporter ng Manila Times. Sabi ni Maximo Sullivan, mali-mali ang grammar. Pero, sige, pumunta ka sa Korean War. Ayusin ko na lang ang English mo. Sabi ni Mas matanda pala si Max sa kanya. Editor niya si Max. Sabi ni Max, he had an atrocious English grammar. Ateneo siya. Pero pinadala siya sa... Gusto niya mag-reporter sa Korea. Ninoy Aquino, pagdating niya sa Pilipinas, naging close siya kay President
magsaysay. President Quirino. Nung kayo magsaysay, sabi niya, Mr. President, papasurrenderin ko si Taruk. Si Ninoy Aquino ba well off sila dati or Si? Ninoy Aquino? Well, oh. Hindi, before siya maging... Mayaman yan sila sa Concepcion. Pero ba't siya nag-journalist kasi? Noon, kahit ngayon, di ba, yung kahit na malit ang kita sa journalism, yung iba gusto nila maging reporter, maging columnist. Kasi nga yung glory, yung prestige. Yan si Nino, guwapo, no? Huwag na lang tayo. Doon tayo mabigay sa mga. Wala mo. Ang tawag dito, nung bata pa ako, ang tawag dito is called BAR, B-A-R, Browning Automatic Rifle. Ginamit ito sa World War II. Napakalakas nito. Ang bala nito is bala ng garan. Malaki pa sa M14. Mabigat to. Nung bata pa ako sa Mindanao, kinakarga ng mga kanto sa HDF, panlaban sa Muslim saka sa NPA. Hindi ko alam kung anong baril to. AK-47 natin to. Yan, hindi ko alam to. Ito, Browning Automatic Rifle, made in USA. Baka AK-47 ng inchik to, siguro. Yan. So, tingnan mo na. Ladies and gentlemen, this is Lawrence Ortigosa reporting here at the Korean